at sumayo rin. O Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyong Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ng iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po. Pati po yung microphone, minamalat na. Ako nalilito na rin, di ko na rin nagamit yung insenso, no? Siguro dahil nasa kalagitnaan na po tayo ng ating Misa de Gallo, ano? Ewan ko kung hindi kayo nahihilo sa antok, ano? Okay lamang po kung matutulog kayo, huwag na lang kayo maingay. Huwag na lang kayo maghilik para yung katabi nyo hindi magising. Ngayon nga po ang ika-5 araw ng ating Misa de Gallo. Ewan ko kung natatandaan nyo, yung binasa kahapon na bilang pagninilay, narinig natin kahapon halos magkaparehong kwento ng dalawang magulang, ang magulang ni Samson at ni Juan Bautista. Ang kanilang mga magulang si Manoah, kay Samson, at si Zacarias kay Juan Bautista ay matatanda na at walang mga anak. Sila'y mga tapat sa Diyos at sila'y dinalaw ng anghel at binalitaan sila ng mabuting balita na magkakaroon ng anak. Kapwa sila nagulat at medyo hindi naniwala. Ngunit nagkatotoo ang sabi ng anghel. Nagkaanak sila ng mga lalakis na kapwa, sabi doon, pinagbawalang uminom ng alak sapagkat sila'y may espesyal na misyon para sa kanilang bayan. Pareho ang kanilang kwento.
Sa araw na itong magkaibang kwento dahil magkaiba ang tugon ng nilapitan ng Diyos. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, nandoon si Akas. Siya'y isang lalaki, isang hari. Ang kaharian niya noon ay binabantaang salakayin ng mga kaaway. Nangamba siya, natakot. Pinadala ng Diyos si Propeta Isaias sa kanya. Pinasabi ng Diyos na huwag siyang mangamba. Hindi sila masasaktan ng kaaway. At upang patunayan sa kanya na totoo ang sinabi ng Diyos, pinahingi siya ng isang tanda. Kahit anong tanda ibibigay ng Diyos para ipaalam sa kanya na tapat ang Panginoon sa kanyang salita. Ang problema, nagmatigas si Haring Akas. Ayaw niyang humingi ng tanda. Hindi siya naniniwala. Kaya sabi doon, nagalit sa kanya ang Diyos. Bakit kanya inuuyam ang Diyos? Bakit ba niya inuuyam ang Diyos? Bakit ba siya nagmamatigas? Ngunit hindi mabibigo ang Diyos sa kanyang balak. Kahit ayaw niyang humingi ng tanda, bibigyan siya ng tanda. Ito ang tanda, ang dalagay maglilihi at magkakaroon ng anak at tatawagin itong Emmanuel. Nangangahulugang ang Diyos ay kapiling natin. Ang tinutukoy na tandang ito ay ang asawa ng hari. Akala ng hari ay sasalakayin na sila ng kaaway at matatalo na sila. Hindi. Maglilihi pa ang asawa niya. Manganganak pa ito. At ang kanyang anak ay magiging tanda na ng Diyos ay tapat. Siya ay patuloy na kapiling ng kanyang bayang Israel. Si Haring Akas, nagmatigas, ayaw niyang maniwala. Pero kahit na ganon, patuloy ang pagliligtas ng Diyos. Sa kabilang dako sa ebanghelyo na binasa ko po mula kay San Lucas, napakinggan natin ang kakaibang tugon ni Maria. Siya isang babaeng probinsyana, hindi dakila, ni hindi mayaman. Isang pangkaraniwang dalaga sa isang pangkaraniwang lugar ng Nazaret. Kakaiba siya kay Akas, na isang hari na nasa isang palasyo, sa isang malaking lungsod ng Jerusalem. Nang dumating ang anghel kay Maria, pinakinggan niya ang kanyang mensahe. Inusisa niya ito at ang tugon niya ay talagang kakaiba kay Akas. Hindi siya nagmatigas, nagpakumbaba siya, naniwala siya, pinailalim niya ang kanyang sarili sa salita ng Diyos. At ang sabi niya, narito ako, isang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Sa kababaang loob ni Maria naganap ang kabuuang kahulugan ng sinabi ni Propeta Isaias. Siya'y tunay na birhen na maglilihi. Ang kanyang magiging anak hindi lamang tanda ng presensya ng Diyos, kundi ang presensya ng Diyos mismo para sa kanyang bayan. Si Jesus ay ang tunay na Emmanuel. Ang Diyos ay talagang nasa piling natin sapagkat si Jesus na anak ni Maria ay ang anak ng Diyos na sumasa atin.
Kakaiba ang kwento ni Maria sa kwento ni Akas. Si Maria ay nagpakumbaba at masunurin. Si Akas, mapagmataas, mayabang, at hindi nanalig. Dahil masunurin si Maria, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao sa kanya, naging laman sa kanya. Nung sinagot ni Maria ng oo ang Diyos, pinaglihi niya ang anak ng Diyos. Tinanggap muna ni Maria si Jesus sa kanyang puso't isip bago niya tinanggap si Jesus sa kanyang sinapupunan. Ito ang bunga ng pagpapasailalim sa Diyos. Ang Diyos ay nagiging kapiling natin. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, pansinin natin ang mahal na Birheng Maria na makakikita tayo ng halimbawa ng buhay na matapat. Paano nga ba naging matapat si Maria? Bago pa man sumang-ayon sa balita ng anghel, si Maria ay sinabing kinalulugdan ng Diyos. Sumasa kanya ang Panginoon. Sa kay Lucas, Kapitulo 1, 28. Ang bukal sa kaloob at masunuring tugon ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Lucas 1:38 ay tugma lamang sa isang taong kinikilala natin bilang Immaculada Concepcion. Ang mga salita ni Maria ay nagpapakita ng katapatan kung sino siya. Baging sa isang kasalan, nang sabihin niya, gawin ninyo kung anong sabihin niya. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 2 hanggang 5, versikulo 5, na nagpapamalas ng katapatan sa kanyang anak. Higit pa kaysa narinig niyang mga salita na, ginang, hindi ko pa oras. Hanggang sa Golgota, hindi maitatanggi ang katapatan ni Maria hanggang sa kamatayan ng kanyang anak. Juan 11, versikulo 25. Nanatili siyang tapat hanggang lumukob ang Espiritu Santo sa mga apostol. Sa Gawa, Kapitulo 1, 14. Nanatili siyang tapat bilang ina ng simbahan, inaakay patungo sa kanyang anak. Mga kapatid, pinararangalan natin si Maria sa kanyang buhay na matapat. Sa araw din pong ito, kinikilala natin ang isang lingkod ng Diyos. At ito'y sa katauhan po ni Venerable Ignacia del Espiritu Santo. Si Ignacia ay noong 1684 namuhay mag-isa sa isang bahay sa likod ng Jesuit College sa Manila. Nakaakit siya ng ilang kababaihan na mayroon ding pagtawag sa pagmamadre. Ngunit hindi kasapi dahil ang mga kumbento ay para lamang nung panahon yon sa mga Kastilang Madre. Nakabuo siya ng isang komunidad, ang Beatas de la Compañía de Jesus. Inilaan ang sarili sa pananalangin, pagbabayad puri, penance, pagtatrabaho, labor. Binubuhay nila ang sarili sa mga gawaing bahay. Yung pagbibigay ng retreat,
edukasyon sa mga kababaihan at mga kabataan. Inugat niya ang kanyang espiritualidad sa pagpapakasakit ni Kristo at nagpakita ng buhay ng kababaang liib at paglilingkod. Ang kanyang komunidad ay napaharap sa lubhang kahirapan at gutom. Minsan ay nangalingang mamalimos para lamang sa mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Ngunit ang tiwala at katapatan ng Diyos ang tumusto sa kanilang buhay. Sa kasalukuyan po sa panahon natin, kinikilala ang kanilang komunidad bilang Congregation of the Religious of the Virgin Mary o mas kilala sa RBM Sisters. Dahil kay Padre Pio ika-10 noong 1907 at kinikilala naman nating tagapagtatag nito bilang Venerable Ignacia del Espiritu Santo. Siya'y halimbawa ng isang tapat na lingkod na sumunod sa yapak ni Maria sa pamamagitan ng apostolado at pagtuturo sa mga dukha. Mga minamahal na kapatid, mahirap bang maghanap ng matapat at marangal? Sabi nga, huwag na tayong lumayo pa. Mas na natin ang mahal na Birhen Maria. Naway makita natin siya na kung paanong huwaran at halimbawa nating lahat ng sambayanan. Mga nanunungkulan, mga nasa kung paano nga yung mga namumuno sa sambayanan. Tayong lahat, hindi imposible. Sa halip ay pwede at dapat lamang na maging tapat at marangal. Ipakita rin natin sa ating pamumuhay ang katapatan kay Jesus na siyang dahilan bakit may Pasko. Maging tapat tayo sa ating binibitiwang salita at sa ating mga pinagsusumikapang mga gawain. Maging tapat tayo sa tunay na diwa ng Pasko. At ito'y ang pagiging tapat kay Kristo. Amen.